Welcome to Donmar TV News Channel. Alamin natin ang kauna-unahang public event. Una namang talumpati rin sa isang event dyan po naman sa nangyari sa Pampanga ng bagong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natuloy pa rin yung aktibidad ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay sa kabila ito ng masamang lagay ng panahon, lalo na sa lalawigan ng Pampanga kung saan idinaos ang aktibidad para sa 75th anniversary ng Philippine Air Force. Siniguro ni Pangulong Marcos na isa sa kanyang magiging prioridad ay ang pagtutok sa pagpapangat ng kapabilidad ng Philippine Air Force. Ginawa ng Pangulong naturang pahayag sa kanyang talumpati. Maikli lamang yung kanyang naging talumpati dito sa 75th anniversary ng Philippine Air Force sa bahagi ng Mabalacat, Pampanga. Ayon sa Pangulo, very critical ang tungkulin ng Chief Executive para sa pagprotekta sa teritoryo ng ating bansa, paglaban sa local communist groups at extremist, maging ang pagsasagawa ng humanitarian assistance at relief operation sa panahon ng kalamidad. Kaya mahalaga na mapangat ang kapabilidad ng Philippine Air Force, partikular na ang pagkakaroon ng mas maayos na transport aircraft at mga helicopter. Samantala, pinuri naman ng Pangulo ang mga tauhan ng Philippine Air Force dahil sa patuloy na pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya nagiging makabuluhan umano ang selebrasyon ng kanilang anibersaryo ngayong araw na ito. At maliban nga dyan ay may mga initial na siyang naging pahayag para sa capability ng ating air assets at iba pang mga pangangailangan ng hanay ng militar at iba pang sangay ng pamahalaan may kinalaman dito sa pagtugon sa mga pangangailangan, lalo na yung rescue, main concern ni Pangulong Marcos ang naturang usapin at yung pagtugon doon sa pagtransport ng ating mga kababayan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. At maidagdag ko na lamang, Bombo Elmar, ang issue din ng pagtransport. Itong tungkol dito sa kakapasok lamang na impormasyon natanggap natin ay inaprubahan na rin ni President Bongbong Marcos Jr. yung pagpapalawig ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan yan. Ayon ho yan sa anunsyo ng Department of Transportation. So very good news ang hatid ngayon sa unang araw ng trabaho ni President Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ho nito ay aprobado na rin yung libreng pamasahe sa MRT 3, LRT 2 at PNR ng mga estudyante sa pagsisimula yan ng face-to-face classes sa pagsapit ng buwan ng Agosto. So good news din para sa mga estudyante. Siyempre, pati na sa mga magulang na nagbibigay ng allowance para sa kanilang mga anak, Bombo Elmar, ay magandang balita ito. Magandang development. Pero yan ay sa pagbubukas pa ng klase sa Agosto ng taong kasalukuyan, Bombo Elmar. At least, Bombo Dennis, dilansin din kahilingan ng ilan nating mga mananakay, Bombo Dennis, na extend itong carousel dyan sa may EDSA, kahabaan. Mula dito sa may Caloocan dyan, nakikita ng ating news team, hanggang dyan sa may bahagi ng Pasay City. Ganun kahaba yan, Bombo Dennis. At least, tuloy-tuloy pa ito na proyekto na in fairness nagsimula dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Dennis. Itong talumpatin itong si Pangulong Marcos, yan ang kaunahan niya, kasi kahapon inaugurasyon niya, Bombo Dennis, diyan sa may lugar ng Pampanga, Bombo Dennis. Oo, at kasama niya, kung mapapansin natin dun sa video na ipinakita natin kanina, katabi niya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at yung iba pang mga, syempre yung mga opisyal ng Philippine Air Force. Ayan, napakita natin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa ating YouTube channel ay ayan mga kabombo, magkatabi sila doon sa entablado kasama na ang iba pang mga opisyal ng Sandatahan Lakas ng Bansa na bahagi ng naturang aktibidad. Wala pa siyang dagdag na anunsyo kaugnay sa pagkumpleto ng kanyang miyembro ng gabinete, Bombo Dennis. To be announced ika nga, pero pagpasok ng susunod na linggo ay magkakaroon na ng cabinet meeting at inaasahan kumpleto na. 3 na lang naman yung kinakailangan pang punan. So may final announcement yan sa susunod na linggo. Ang bawat development dito sa Palasyo Malacanang sa ating pag-antabay sa mga kaganapan, sa mga aktibidad ni Pangulong Marcos. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang nagwagi di umani si Atty. Dalia doon sa di umani ginawa nitong pagsulong sa pagbabago ng pangalan ng ating pambansang paliparan na from NAIA or Ninoy Aquino International Airport ay gagawin nitong MIA or Manila International Airport dahil ayon di umani sa kanya ay ito naman daw talaga ang dapat na pangalan ng ating pambansang paliparan at hindi daw Ninoy Aquino International Airport kasi in the first place ay hindi naman daw naging presidente ni Ninoy Aquino ng bansang Pilipinas at mas lalong hindi daw talaga siya
dapat tatawaging hero kasi nga sa totoo lang di umano ay ang mga Aquino pa daw di umano ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay naghihirap pa rin ang mga marami sa ating mga kababayan. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas mangyatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong tila nagtagumpay na sa wakas at finally mapapalitan na nga daw di umano ang NAIA or Ninoy Aquino International Airport to MIA or Manila International Airport ang ating pambansang paliparan. Dahil ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ni Atty. Larry doon ay doon naman daw talaga dapat ang maging pangalan ng ating pambansang paliparan at hindi yung pangalan ng isang tao na kailanman ay hindi naging pangulo ng ating bayan at kailanman ay hindi matatawag na bayani kasi nga daw ay ayon sa kanila ay ang mga Aquino pa daw di umano ang tunay na dahilan kung bakit napabilang na ngayon ng third world country or isa sa pinakamahirap na bansa ng bansang Pilipinas at hanggang ngayon ay marami pa rin sa ating mga kapatid na Pilipino ang nagtitiis sa hirap at gutom. Dahil nga sa naging balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagbubunyi kasi ayon sa kanila ay sa wakas ay mawawala na ang pangalan ng Aquino sa ating pambansang paliparan at ito daw di umano ang isa sa unang hakbang para makalimutan na ng mga Pilipino ang mga taong naging rason kung bakit hanggang ngayon ay napabilang pa rin sa third world country or isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo ang bansang Pilipinas at marami pa din sa mga kapatid nating Pilipino ang hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin sa hirap at gutom. Ayon nga sa naging full report na ilabas ng Change.org sa kanilang official website, from Change.org renamed NAIA back to its original name, Manila International Airport. Back in 1987, Manila International Airport or MIA was renamed to Ninoy Aquino International Airport or NAIA through Republic Act No. 6639 which was enacted without executive approval on November 27, 1987. Reading Republic Act 6639, one can't find a valid reason why the country's main airport should be named after Ninoy Aquino Jr., who was a former senator and convicted in 1977 by a military court of subversion and murder. Thus, Ninoy Aquino is not a hero, patriot from inspiration and emulation of this generation and generations still unborn. He was clearly a politician, and by renaming the Philippines' main airport to his name is an insult to all Filipino heroes who died for the country and not for the political ambition. Now, we, the Filipino of the Republic of the Philippines, is urging the Philippines Congress through Senator Amy Marcos and Manny Pacquiao as co-authors to reappeal Republic Act 6639 and rename NAIA back to its original name, Manila International Airport or MIA. And sa naging full report na ito na ilabas ng Change.org sa kanilang official website ay talaga naman na marami nga sa ating mga kababayan ngayon ang tila natutuwa kasi ayon di umano sa kanila ay yun naman daw talaga di umano ang dapat na pangalan ng ating pambansang paliparan at hindi daw di umano yung pangalan ng isang tao na hindi man lang naging pangulo ng ating mahal na bayan at isa totoo nga lang daw di umano ay sila pa nga ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay marami pa rin sa ating mga kapatid na mga Pilipino ang hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin sa hirap at gutom. Ang totoo nga daw di umano dyan ay ayon sa marami sa ating mga kababayan ay sila na nga daw di umano ang totoo at tunay na naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay napabilang pa rin tayo sa isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang hanggang ngayon ay marami pa rin sa ating mga kababayan ngayon na nagtitiis sa hirap at gutom na kanilang tinatamasa ngayon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hineng at komento tungkol sa video na ito, please comment it down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din ang video ito para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. Maraming salamat po.